So, good morning po mga classmates. Ito po ang inyong lingkod, si Dr. Eugene Tan, ang veterinaryo ng Sambayan ng Pilipino. Ito po yung grow out na pinakita ko nung nakaraan, yung double deck. Pero ang ipapakita ko ngayon yung sisiw, kung paano sila mag-alaga rito. Kasi nabanggit ko po sa mga ibang vlogs ko gaano po ka-importante yung ventilation. So ito po ang sisiw ngayon dito, nasa 3 or 4 days na po ito. Ayan, tingnan. So at 3 days binubuksan na po nila yung lona sa loob. Tapos yung music na yan, kaya maingay para maiwasan po yung pagkagulat ng mga sisiw. So punta tayo doon. At medyo masyadong maingay. So yun, napakaingay dun sa kanina. Kasi para maiwasan yung sobrang pagkagulat ng mga sisiw. Kaya po ginagawa yon. So operation po rito. So naka-prepare na yan habang binobrooding po ito. Pinaprepare na rin po nila itong mga tube feeders, yung mga bell drinker, yung mga pula na yon. Tapos kung makikita nyo, maganda talaga sa isang brooding area ay may palda. Ayun yung sa baba, ayun, may palda para mabawasan yung draft. Ibig sabihin yung pagpasok po ng direktang hangin papunta po sa mga sisiw. Dito naman kung mapapansin nyo, ang gamit po nila dito ay hindi ipa, hindi kusot, kundi dayami. Ayan. Yun nga lang mga ma'am sir, iingatan lang ang paggamit ng dayami kasi ito po ay madali rin po magkaroon ng moisture at po pwedeng tumapo ng feeds dyan at amagin. So ayaw natin na matutuka ng sisiw yon. Ayaw natin na magkakasakit sila dahil po sa mga ganong klaseng problema. Ito, tignan nyo. So kahit malakas ang boses natin, hindi masyado nagigitla. Kasi nga sanay sila sa ingay. Meron talagang bearing pagka yung gumagamit ka ng sound system sa loob ng sisiw. So iyan ang isang technique. Tapos kung mapapansin nyo, ayun na gumigilid dito lahat, di ba? Ayun, nasa gilid. Ibig sabihin yan, lumalabas ay kulang pa ng ventilation niya. Kahit naka-open na po ito, posible po na kulang pa para sa kanila yung air circulation dito sa loob. Kasi dito, mas presko dito sa bandang gitna na yan, kumpara na sa loob nun, na kung saan yung mga ammonia po galing po sa ipa, kung may nabasa dyan, ay mag-evaporate at medyo masangsang. So, paano nyo malalaman kung mataas na ang ammonia? Pag masakit na po sa ilong, yun na po yun. So, ganun lang po siya kasimple. Hindi naman kailangan talaga mag-ammonia meter unless na kailangan mo i-measure. So, kung masakit na para sa ilong ninyo, mataas na yung ammonia nun. At syempre dahil mas mababa sila, mas malapit sila sa source ng ammonia. Yun, ganun lang po ang pinaka practical way to measure or para madesisyonan o ma-analyze kung gaano na ba kalala yung ammonia sa loob ng inyong brooding pen or doon sa mga inyong mga grow outs. Bakit po? Kasi ang ammonia, nagkokos po yan ng pagkasira ng daanan ng hangin at papasukin po kayo ng iba't ibang uri ng respiratory diseases. So, check natin doon sa kabila. Meron pa doon Tingnan natin yung sisiw kasi syempre iba-ibang So, iba talaga pag may sound system hindi masyadong nagugulat ang mga sisiw. Ayan Tsaka bago kayo magkarga ng sisiw, mas maigi po na maayos po at malinis po talaga ang ating mga building. Ayan. So ayan, papasok na yung tao. Ayan. Ayun yung tao na nag-aalaga rito. So kahit luma yung mga natin, mga ating mga gamit, maayos po na naaalagaan ng ating mga manok.
Tignan lang natin ano na nga bang itsura. So kahit pa paano makakapulot kayo ng ibang ano dito, ibang pwedeng gawin sa inyong brooding. Tapos yung mga problema ng harang, tingnan nyo paano ginagawa rito. Sako lang pangharang 'di ba? Nakasabit. Enough na 'yan para hindi makawala basta-basta yung mga sisiw. Kung gusto niyo mas mataas, edi taas-taasan yung sako. Pero ang pangharang nila sako lang Tinali lang doon Okay lang kuya, wag mo na bugawin. Nagpapahinga naman, hindi naman sila tambak-tambak Tsaka tingnan nyo, yung lilinaw ng mga mata niyan. Tsaka ang isa pa dito mga boss, yung ating patukaan dapat hindi talaga tambak sa patukayan. Dapat modified ad libitum. Hindi siya ibig sabihin hindi siya tambak tapos hahayaan nyo lang ubusin na mag-isa. Ano po ito? Ano oras po ang sunod na patuka nito, sir? Ngayon ka na magpapatuka ulit niyan. Okay. So tingnan nyo. Kung ngayon siya magpapatuka, halos ubos na yung iba niyan. Ayan tingnan nyo doon. Hindi tambak. Kasi pag yan ay tambak, hihina rin tumuka ang sisiw pagdating ng araw Ayun Kailangan kasi sa ganitong manok ay nasasanay sila talagang kumain ng marami dahil ito po'y layer, talagang konti ang kinakain. Pero meron silang required minimum na kakainin pag nagpipik na sila o tumadami na yung itlog. Kaya kailangan sisiw pa lang, so grow out pa lang, sasanayin mo ng tumuka. Kasi hindi po ito yung mga mauri ng manok na pag inilagay mo automatic kakainin na nila. Ibang iba po ito sa mga broilers o yung mga ginagamit nating manok for meat. Ito po yung 4 layer. So ayan mga classmates, day 4 bukas na ito yung lona niya ito ang lona niyan. Bukas na, tapos naglalagay ng sound system. Kita nyo, hindi sila nabubulabog. Ayun ang sound system naririnig nyo sa background. Masyado nga lang maingay. So eto, after several days, i-move na yan papunta doon sa sunod na poste, pero hindi nasusundan ng litter material. Diyan na po yan. Ulit po, ingatan na lang na itong ating mga dayami, kung gagayahin nyo po ito, iwasan nyo po na ito ay mababasa. Yan. So this is a very good conductor of heat, but ang problema sa mga ganito ay pagka ito ay nabasa, at hindi na manage ng ayos. Ayan. After nito, siyempre ay lalagay na to sa ita-transfer na po ito. So very important yung paggawa ng manage ng inyong mga floor space requirement. Ayan, nag-uumpisa na siya magpalit. Kuya, thank you Salamat. So lalabas na tayo. Tapos pakita ko sa inyo yung lilipatan. Nasaan si Rona? Kuya, bahay nila? Sige. Okay. So yun, I hope meron po kayong natutunan ngayong araw na ito. Muli, ito po si Dr. Eugene Tan, ang inyong pong veterinaryo ng Sambayan ng Pilipino. God bless po sa inyo lahat.